Nako, ex-user na pare, naghukay ng bangkay. No, ito nga po ang balita ngayon na sinasabi si Father Flavi po, naghukay ng bangkay, no? Para yata ito na yung ebidensya patibayin lalo kay PRRD, no? Grabe, no? Ganito ba kadesperado tong mga to, no? Talagang nag-effort pa sila na talagang naghukay sila para patunayan lang na si Duterte ganyan ganito. Hindi nila na-appreciate yung mga ginawa ni Tatay Digong, kaya naging sa Tatay Digong para sa bayan lang yun. Di ba? Sana, panalangin ko, wag maranasan ng mga kamag-anak nyo. Wag maranasan sana ng mga anak nyo mismo na isang araw na tulad na nababalita natin sa panahon ni Pangulong Duterte na dalagita, dinukot, nilagay sa maleta, nilagay sa itinapon sa tulay. Sana wag naman, di ba? Para alam mo yung pakiramdam na yon, yung isang magulang hindi alam kung paano makakabawi. Ngayon dumating ang isang Tatay Digong na talagang lahat ng mga kriminal, mga addictus, benedictus, natatakot, no? Tapos, ang resulta, lahat ng trabaho Tatay Digong bilang isang presidente, ganito makikita mo. Oh, nakaabito pa siya, oh, kita nyo? Grabe mga kasama. Alam nyo, mga ganito, ito yung sinasabihan ni Kristo na mapagpaimbabaw. Oo, ito yung sinasabihan ni Kristo na mapagpaimbabaw. Di ba? May tumatawag pa sa akin. Ayun. Di ba? Grabe yung grabe yung nito, yung pagpapakitang tao lang ba to? O gusto nyo talagang, kasi maraming galit sa kanya eh. Sa ganyang ginagawa niya, unang-una nananahimik na yung bangkay. Di ba gaganunin mo para i-auto? Ayan o, sabi o, personal na pinangunahan ni self-confessed former ex-addict Jik Flavi Villanueva ang paghuhukay ng pagkuha ng 12 pangbiktima umano'y ng extra AGK mula sa Manila North Cemeteries. Ang tagal-tagal na nito, no? Isa niyang sinamahan ang proseso ng exhumation mula sa paghuhukay hanggang sa paglipat ng mga labi bilang simbolo na anya na pakikiisa sa paghahanap ng imustisya. Grabe, di ba? Father, yan ba turo ng simbahan sa'yo? Ha? Bulabugin yung mga binasbasan ng padre. Binasbasan nyo yan para patahimik yung kaluluwa na sinasabi nyo. Ngayon guguluhin mo. Sige nga, ang mga nahukay na labi ay inilipat sa dambahan ng paghilom sa Loma Catholic Cemetery sa Caloocan City, ang kauna-unang EGK Memorial Site sa bansa. Sa ngayon, umabot sa 116 urns ang nakahinlam nito. Talagang gagawa pa sila ng museo, papatunayan nila, no? Minsan man lang, Flavi, pati yung mga pinklawan na kasamahan mo, minsan man lang, kailan nyo aalalahanin yung mga nabiktima mismo ng mga drug addictus benedictus. Sige nga, sige, may pagbabagong buhay yan. Tama mga sinasabi nyo. Yung mga addictus benedictus, may karapatan tao din yan, may pagbabago yan. Okay, sige, tanggap natin. May pagbabago yan. Pero hindi lang tanong kung magbabago sila o hindi. Hindi ba mabibigyan ng katarungan yung mga biktima ng mga addictus benedictus? Hindi ba yon? Pag yun namatay sa kalsadan, tinapon sa basang tulad, gawa ng addictus benedictus, okay lang sa inyo, tahimik kayo. Ha? Pero pag kinante, dahil niya sa EJK o war on drugs nung panahon ni Tatay Digong, may mga natumba, concern kayo? Ha? Kung talagang concern kayo sa mga ito, dapat doon pa lang sa mga biktima ng mga kriminal at mga addictus benedictus na mga dalaga, mga babae, kababaihan, at sinisira ang kinabukasan ng mga kabataan, dapat doon pala concern kayo. Sa madaling salita, hindi kayo concern dyan. Yan pinapakita nyo, galit nyo lang yan sa mga Duterte. Dahil yung mga amo nyo, naipakulong, di ba? Galit na galit sa mga Duterte. Hindi yan para sa taong bayan. Kung para sa taong bayan yan, kung para sa taong bayan yan, lalahatin nyo maski yung mga biktima. Si John Vic, sabi ko nga, di ba? Paulit ko sinasabi. Si John Vic, bonbon yata nakakahuli ng mga bulto-bultong pulburon. Bakit di nyo inaalam nyo saan galing yun? Hindi nyo ba alam yun ang pinaka-root ng kasamaan? Yung mismo yung mga nakuhang pulburon na marami? Hindi nyo ba alam yun ang pinaka-cause? Hindi si Duterte. Di ba? Kaya ang lakas na, ano nga yung mga addict ngayon eh. Ang lalakas ng loob ngayon gumawa. Bakit? May kakilala akong addict 5. Nakawala na ngayon sa kulungan hanggang ngayon gumagamit pa rin. Hindi mo lang pwede ituro na gumagamit yun, wala kang katibayan.
Pero syempre, alam mo, gumagamit yun. Di ba? Ganyan. Biruin mo akala ko Nobel yan. Nakakawala na pala, nakakalaya na pala yung mga ganyan ngayon. Di ba? Antitindi. Tapos pag nakalaya, mapapasin mo, yung mismong kamag-anak niya, binawian niya ng buhay. Mismong kapatid ng paslit na paslit, inilagay sinilid sa drum. Alam mo yun? Hindi niya ba mabibigyan ng ano yun? Grabe tong mga to, titindi. Grabe to. Alam nyo, wala. At saan yung gagamitin niya? Sa ICC? Para may ebidensya kayo? Para kasi kay Tatay Digong? Takot sila kay Tatay Digong gumawa. Hindi po, ulitin ko, hindi po yung ginagawa nila pa ipaghiganti yung mga nawala. Hindi po. Sa mga pamilya mo nawala, huwag kayo maniniwala na pinaghihiganti kayo niyan. Yung mga yan, hindi po. Ginagawa lang nila yan kasi sa mga Duterte kasi masakit ang loob nila, naghihiganti sila sa mga Duterte. Hindi pa paghiganti kayo, maniwala kayo. 'Di ba? Yan yun. Grabe to. O painggan natin tong si Conti. Sa kanyang siya sabi Ito ay nabanggit lang ang mga pangalan nila sa kwento ng kung ano ang responsibilidad ni Duterte. Kasi alam niyo naman yan, di ba? Sa telenovela din. Pag nagkikwento ka ng kwento ng bida, hindi naman pwedeng hindi mo mabanggit yung nanay na namatay, yung tatay na nagpaaral sa kanya, etc. So, lahat ng tumulong dun sa quote-unquote bida, ang bida natin, si Duterte, ay kailangang mabanggit. Kahit na in some way, supporting actor sila, idamay mo na rin yung mga bumoto, ma'am. Idamay nyo na rin yung mga gusto yung panahon na yon na gusto talaga ng drug on war ni Pangulong Duterte. Damay mo na rin, pati yung mga taong bayan. Yeah? Lahat pala sangkot na tumulong yun. Di ba? Dapat, ma'am, ganito, ma'am. Tama, hindi ikaw yung mga kasamahan ng Pinklawan, yung mga iba pang Pinklawan. Hindi ka naman Pinklawan siguro, no? Yung ibang kasamahan, yung Pinklawan dyan. Ito mensahe ko sa inyo. Kung si Tatay Digong mali ang ginagawa niya, sige, andun tayo, mali na. Pero dapat ginawa nyo ang tama, itinuro nyo sa amin. Kung ano tama. Yung ba tama, uhulihin mo, tititigan mo lang? Okay, tama, uhulihin mo. Katulad na ginagawa nila John B. Cremula, hinuhuli yung mga nasasamsam nila mga pulburon. Okay, tama yon. Pero tanong ko sa'yo, kayo mga Pinklawan, wala ba kayong gagawing aksyon doon sa mga napinsala? Yung mga naapekto ng mga Aditos Benedictos, wala kayong gagawing aksyon. Ni isang beses din namin kayo narinig na concern kayo. Isang bata natagpuan sa ilalim ng katubigan, sa may ilalim ng tulay. Hindi ba kayo nagpunta doon? Si Plabi nagpunta doon? Hindi ba lang sinabi, sino may kasalanan nito, mananagot? Mananagot sa human rights. Hindi nyo ginagano? Wala kami narinig sa inyo. May narinig ba kayo sa mga Pinklawan na tanggol yung mga nasa balita? Araw-araw manood ka ng balita tuwing alas 6. Araw-araw yak. Laman ng balita. Ano laman ng balita? Ayun, isang lalaki umakyat sa poste, nagnakaw ng mga wire. Napagkaalaman, gagamit daw. Bibili ng alam nyo na. Tapos pamilya, tatay, tinaga ng anak dahil walang panggamit. Tapos yung tatay, kalilibing lang. Hindi nyo ba inalam yun na bakit ganito? Sige nga, laman ng balita Yan ang katotohanan, harap-harapan. Inaano nyo, mga Pinklawan. Di ba? Ito ba mga Gen Z? Ito ba yung mga hinahangaan nyo, yung mga Pinklawan na to? Yan ba hinahangaan nyo? Yan ba? Hindi ikaw nung naging sistema. Ang issue lang dito nga ay, di ba dapat co-accused ang tawag sa kanila? Hindi pa po co-accused ang tawag dyan or co-conspirator. Mas ang siste ay, sila ay may kanya-kanyang role. Kung sakasakaling matutukay ng ICC na sila ay one of the most responsible. Sa ICC kasi, bagaman ang kanilang jurisdiction ay over all persons committing acts covered by the Rome Statute, meaning, example, crimes against humanity, and the 3 other crimes, all persons, yung dinadala lang nila sa korte, yung most responsible. Para, yun yung issue ng complementarity. Sa ICC, yung pinaka matitindi, yung most responsible. Tapos dapat, sa law ng bansa, na yung member state, yung iba pang responsable. Pakipaliwanag nga po sa amin, attorney, yung pagkakaiba nung sinasabi po ninyo na co-conspirator? At saka ano po yung isa?
co-perpetrator, tapos Co-perpetrator co-accused. and co-accused. Oo. So, yung co-conspirator ay kapag merong conspiracy. Malimit nating naririnig yan sa mga kaso Hindi, dito sa Bilugamundo, tandaan nyo. Yung pinaglalaban natin ako, ito, simple lang, karanasan ko to tatlong tito ko, tatlong tiyuhin ko. Ngayon, wala na sila. Biktima sila ng pinagbabawal na gamot. Ha? Yung dalawa nakulong, tapos nakalaya din. Bagaman tiyuhin ko sila, pero hindi ko sila kinukonsente. Pero marami sila nakagawang kalokohan sa buhay nila. Yung binata sila, nakakuha sila, nakapagnakaw sila. Hindi, aminado ako niyan. Nakaagrabyado sila, nasangkot sila sa malaking iskandalo, may natumba pa nga, nakulong sila ng 5 taon, tapos nakalaya din. Yun yun, naranasan ko. Ayoko na maranasan ulit yun sa susunod na hinirason ko sa buhay. Na sa mga magkakaanak ako, magkakapamangkin ako, ayoko maranasan yun ng pamilya ko na may magkakaganon. Di ba? Sana mabago na. Kaso paano mababago? Walang taong pumipigil diyan sa mga addictus benedictus. Bagkus pinapakita pa nila sa mga tao na ito, kinakasuhan yung mga gumagalaw sa mga addictus benedictus. Pag ginalaw mo yung addictus benedictus, ang gagawin yan, yun, kakasuhan ka. Okay, kukulong. Yan ang ginawa kita kay Digong, hindi ba? Pag yung addictus benedictus na kayari, nakadisgrasya ng tao, okay lang sa kanila, ay balita yan, laman ng tao yan. Oras na niya siguro. Biruin mo yan, ang sasama ng mga ugali, grabe. Di ba? sa Pilipinas. Pagmasdan nyo mapapagbumuka. Sige, pagmasdan nyo. Kung sino masama ugali. Damahin nyo. Hindi ikaw, konti pagmasdan yung mga mukha ng Pintlawa. Sige, pagmasdan mo, sasama na mo ugali. May plano, may pangkalahatan. Pero dito sa issue ni Duterte, hindi yun yung main point or hindi yun yung main argument ng defense. Yes, may conspiracy, pero hindi pa yun yung pinaghuhugutan nila. Co-perpetrator ang mas tamang termino or mas accurate na termino na ginamit ng ICC. At ang co-perpetrator, meaning ikaw din ay isa sa mga gumampan. Yung conspiracy kasi, talagang pwede naman ngang hindi nangyari na nag-usap-usap itong mga ito sa isang board meeting kung saan nabuo yung conspiracy. Maaring yung instruction, tuwan-tuwa mga addict dyan. Tuwan-tuwa mga dyan. Benedictus, tuwan-tuwa. Na meron pala kami ganito. Diba? May hustisya naman talaga ang tao, kahit napakasamang tao, tandaan nyo, may hustisya. Pero nga lang, ang masakit nito, ba't di nyo binibigyan ng hustisya yung mga nabiktima mismo ng mga inosenteng tao? Ba't di nyo binibigyan ng hustisya yon? Ha? Bakit? In general yun, walang may kasalanan nun? Hiwa-hiwalay na ibinigay. Pero sa pangkalahatan, ito ang lumabas. Kaya, ang term na gagamitin natin, imbes na co-conspirator. Takot sila makalaya si Pangulong Duterte. Inaasikaso na nila yan Kasi pag naging Pangulo si Sara, makakalaya si Pangulong Duterte. Ako natiti ako. Hindi ko sigurado siya sabi sigurado ako. Bibigyan ko ng porsyento mga 60 to 40%. Na makakalaya. Kasi nagtataka ako may pumipigil ba't di makalaya si Pangulong Duterte. Saka paano nalalaman ng ICC, meron ba itong ICC tiga Pilipinas na mag-iimbestiga, alam lahat? Saka ang hirap sa ICC, naniniwala sila sa social media. Yung palabas ni Plabi na yan, yung ex-user na pari na yan, makikita ng ICC yan, ay totoo nga Ano pa? Doon sila naniniwala, mga ICC na di ba? Naniniwala sila dyan, mga sa TV lang. Di ba? Kawawa, hindi pa, alam mo, pag pinapasok mo ICC dito sa bansa na to, isa lang ibig sabihin pag pinapasok mo ICC, mahinang presidente ka, mahinang uri ka, ikaw ang pinakamahinang uri. Tatandaan mo yan. Hindi lang pag-apak sa soberenya, hindi lang pag-apak sa justice system natin, kundi sa mga Pilipino. Parang lumalabas, sige, pwede budamputin yung kalahi namin. Kung saan parang may overall conspiracy, ang term na gagamitin natin ay co-perpetrator. Hindi rin po natin gagamitin yung term na co-accused. Kasi sa kaso ni Duterte, siya lang ang suspect, kalaunan kung ma-confirm na yung charges o mabuo na yung saklaw
ng ano bang reklamo talaga sa kanya, co-accused na. Ay magiging akusado siya. Pero, para maging co-accused, kumbaga, kailangan meron ka ding warrant of arrest. Subject ka rin ng charges. Sa ngayon, wala pa tayong alam na any of them are subject of charges or a warrant of arrest. Kaya, abangan natin yan kung ano ba talaga. Sa ngayon, ang term natin ay sila ay tinuturing na co-perpetrator, mga supporting actor doon sa pinagbibidahang role ni Rodrigo Duterte. So, ngayon, dahil co-perpetrator sila, hindi ibig sabihin na meron na po silang hinaharap na kaso, gaya nga po ng sinabi ninyo. So, sino po yung magpa-file dapat ng kaso laban dito sa 8 co-perpetrators na ito para maging co-accused sila? Si Office of the Prosecutor. Mm-mm. At mahabang proseso yan. Katulad nga na nangyari sa kaso ni Duterte, hindi naman kaagad-agad na i-file yan. 2025 na issue yung warrant of arrest. Buti na lang na aresto siya. Otherwise, hindi mabubuksan yung kaso. After ng warrant of arrest, edi aarestuhin yung tao. Saka lang, ito, yung nangyari kay Duterte, may initial appearance, then confirmation of charges hearing, and then kung sakaling ma-confirm ang charges, saka papasok ng trial. Ibig po bang sabihin, sakaling masampahan na ng... Kung ako presidente ng Pilipinas, hindi ko papayagan yan kahit nasa batas pa yan. Kahit nasa batas pa ako presidente, walang makakapasok na ICC dito. Kahit anong kaparaanan, wala. Huwag niyong huhulihin lahat ng lahi ko. Masama man yan o hindi, huwag niyong huhulihin yan. Dito namin ikukulong yan. Paggaganahin namin justice system ng Pilipinas. Yun ang malakas na leader. Kaso ng mga prosecutors, itong 8 individuals na to, separate case siya, hindi siya bahagi ng crimes against humanity case na isinampa sa dating Pangulo. Ganun po ba yun? Oo, tama Maricel, ang mangyayari, separate charges. The prosecutor versus, baka magalit sa akin, pero the prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. Ganun yung may sariling larga, may sariling buhay, yung magiging kaso nila. Kaya po, huwag kabahan yung iba na, naku, attorney, kailangan ihabol dun sa kaso ni Duterte. Hindi po. Pwede namang hiwalay yung kanya. If that's the case, attorney, kung wala pa palang kaso na isinasampa laban dito sa 8 personalities na ito, paano nangyaring lumabas yung issue na meron Kay ng Bato. pending warrant of arrest against kay Senator Bato? Pakinggan nyo sagot ha, pakinggan nyo. Anong pinaghuhugutan ng takot na yun? May mga nagsasabi kasi na meron na daw warrant. Meron daw warrant, pero wala pa daw. Pero pakinggan nyo. And then ako, ang sinasabi ko, dapat ma-issuehan ng warrant. Dapat ma-issue ng warrant. So, ibig sabihin wala pa. Kasi siya sabi niya dapat. Kaya, ewan ko kung anong basihan ni Senator Bato, kaya ang tingin ko, natakot na siya. Walang basihan ako talaga naglabas ng warrant. Sabi, wala talaga. With the mere possibility, natakot siya sa multo. Okay. With the mere possibility that a warrant will be issued, hindi na nagpakita sa Senado. Sabi, wala pang warrant. Sabi niya sa bibig niya, wala pang warrant, di ba? Sabi niya, hindi niya sabi wala talaga. Pinatutunog niya, wala pang warrant. Di ba? Pero sabi niya, sana ma-issuean. Tama? So, ibig sabihin, wala pa talaga. Si Bato, nagtatago na. Kumbaga, nauna na. Nagtatago. No? Okay. Tandaan niyo, mark niyo na niya. Yung problema niyan ay, yun nga, sabi mismo actually, ng Defense Counsel, sabi ni Kaufman, ako, wala nga siyang alam na may warrant of arrest na in-apply. Paano pa kaya tayo sa publiko, hindi pa rin talaga ito i-announce dahil confidential ang application and issuance ng warrant. So, kumbaga, gulatan ulit kapag ka na-issue. Tignan mo. Naknanteting naman. Gulatan ulit daw po. So, ibig sabihin, ba't mo sasabihin na, ba't si Senator Bato, parang pinatutunan mo, wala pa namang warrant. Yung pala, gulatan pala ulit. Di ba? So, lumalabas, may warrant siya, maaaring ihahin sa kanya, anytime, pag nagpakita siya, magugulat na lang siya, arestuhin siya. Palilibutan siya ng mga, arrest team. Hindi ho ba, mga kababayan? Magsabi ka naman ng totoo, hindi sa bagay, karapatan niya yan kasi abogado siya. Karapatan niya yan. Pero nauhuli natin siya sa talagang baka talaga meron na. Kasi sabi mo, para lumalabas totoo nga naman, hindi natin pwede sabihin niya, may warrant ka na. Siyempre magtatago yung tao. Kailangan huwag mo sabihin para i-surprise na lang.
mautak si Bato. Nalaman niya ba't meron, si Tatay Digong nga nabigla eh. Alam ba ni Tatay Digong may warrant sila? Biglaan na lang, a day Di ba? ng warrant of arrest. Oo, Ganon. kasi doon sila nakaka-aresto. Mhm. Yung ibang warrant Tamo, doon siya nakaka-aresto. Sabi, baka may warrant na si Bato. in-announce nila. Grabe. Tapos, makikipag-cooperate yung Malacanang sa Interpol. Hindi naman niya, ICC ang kumuha eh. Interpol eh. Ito mo katwirang baluktot. Bakit? Nakipagdebate pa yung nasa social media. Bakit? Sagutin mo, ICC ba kumuha? Hindi. Interpol. Hindi pala ICC. May jurisdiction na, wala daw jurisdiction ng ICC dito. Pero Interpol meron. So, ibig sabihin, wala daw talagang jurisdiction. Tama ang Malacanang daw. Para mo sinabi, inutusan ko itumba mo yan. Sige, itumba mo yan. Tapos ako walang kasalanan, kasi iba tumumba, inutos ko, sa inutos ko yun na may kasalanan. Ganun ba yun? Di ba? Accessory ka eh. Di ba? Hindi mo nga pinapasok yung ICC, inutusan ng ICC yung iba para magpapasok dito. Hindi ganun din. Ano ba naman katwiran to mga to? Yan ang hirap talaga pag malayo sa salita ng Diyos, no? Walang di nagbabasa ng Biblia, malayo sa pangangatwiran, malayo sa katotohanan, malayo sa wisdom. Tulad ng kay Putin, kay Netanyahu, mga pinuno ito ng mga bansa. Walang nangyari. Tamo, wala nangyari. Bakit ba gusto mo yung mangyari kay Putin? Tanong ko lang. Ano lang, naka-public lang. Kasi, in-announce, isang bahagi yon. Kaya mukhang sa... Pag sinabi, tandaan nyo ito sabi ng Biblia, pag sinabi niya, pag sinabi ng isang tao na wala siyang kasalanan, at para bang lumalabas, lahat ng tao gusto niya matuwid niya, tatandaan mo, yun ang pinakamasamang tao. Tatandaan niyo yan. Yun ang pinakamasama. Ang tawag ni Kristo dyan, kayong mga taga-Pariseo, mga iskriba taga-Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Basta sasabi niya, dapat mahuli yun, dapat ganito yun. Ayaw namin, gusto namin matino. Masamang tao yun, tandaan nyo. Atin, Hindi ikaw siya ko, konti Bahala audience kung masabi ko, baka ikaw yun. Pero sasabi ko, hindi ikaw yun. uubra ang surprise at bulatan. Pero doon po sa 8 pangalan na nabanggit po dito sa DCC, yung isa po doon, si Camilo Cascolan, siya po ay yumao na. So kung sakali, paano yung magiging kaso nun? Paano mahahabol kung meron talaga siyang responsibilities? Walang kaso na maipapile kay Camilo Cascolan dahil prinsipyo yan kapag patay na ang tao, wala na siyang criminal responsibility. Kaya likely, at least 7 lang ang maaaring filean ng warrant of arrest. Pero alam niyo si Camilo Cascolan, sabihin ko lang na yan ang tinuturing na arkitekto ng war on drugs. Ayon sa ilang nakalap naming impormasyon, siya kasi yung director ng, tama ba, operations nung PNP nung panahon na yon. At siya ang talagang instrumental kung paano na-scale up yung DDS killings. Pero sa sistema po ba ng investigation sa ICC, bagamat wala pa pong kaso, etong... Hindi ako naniniwala sa mga pinklawan talaga. Hindi ako naniniwala na mahal nila yung taong bayan, mahal nila yung mga nabiktima, inosente. Hindi ako naniniwala. Biruin mo si Aling Sheila ba yun, di ba, na booking? Na anak daw niya pasalamat siya si Tatay Digong hindi makalaya kasi anak niya kasama sa EJK. Yung pala anak niya nasangkot sa fraternity. Buti nalaman na ni Citizen, in-upload sa social media. Doon pala napakasinungaling na di ba? Sasabihin nila ngayon na kailangan lahat tong mga nabiktima inosente daw. Tapos hindi daw kailangan parusahan yung mga gumagamit. Wow! 8 o 7 dun sa 8 napangalanan, obligado ba sila? Kaya lumalakas ngayon ng mga gumagamit ngayon. Lumalakas dahil sa mga ibang pinklawan, no? Totoo yan. Lumalakas silang gumamit ngayon. Tandaan nyo. Halo-halo kriminal kasi mo araw-araw may natatagpuan na may natagpuan. Ang natatagpuan, inosente. Totoo. Ito, makinig ka mamembalita, mayroon naman matatagpuan, no? Mayroon naman. Isang lalaki natagpuan sa Yaman ng Tulay. Isang lalaki natagpuan sa Damuhan. Isang babae, dalaga, unika iha natagpuan sa ganyan.
Tapos hindi sila sasalita, tahimik sila sa ganyan. Magbigay ng kanilang statement? Well, hindi naman. Mm-mm, mm-mm. Pero maganda naman, di ba? Yun yung challenge ko sa kanila. Dahil subject ka na ng investigation, alam mong sinisilip na yung responsibilidad mo. Hindi ba maganda na parang mag-volunteer ka na, uy, teka, gusto kong ilinaw. Para kay Senator Bongo na sinasabing, oh, this is factually incorrect. Hindi ako head ng PMS nung panahon na yun. He could submit parang counter affidavit. Ano yung counter affidavit? Eh kung layunin ng administrasyon, makulong sila eh. Ma'am. Kay Tatay Digong hindi pinayagan eh. Nasa Pilipinas pa, di ba? Nagmadali silang paalisin si Tatay Digong dito. Biruin mo yan, kapwa Pilipino mo, nagmamadali kang paalisin. Di ba? Kasing ganun sa ICC, talaga na required kang mag-submit. Sa totoo yung punto natin ngayon, para tayong nasa PI. So, para sa iba, parang, hindi ba ito arraignment na, attorney? Hindi pa po kasi hindi pa nga natin alam yung saklaw ng charges. Ang alam lang natin, ang kaso, ang krimen niya ay crimes against humanity. Pero, in what acts? Anong period? Yung ganon. Mabusisi sa ICC, kaya dito, aalamin pa natin kung anong saklaw. May count 1, 2, at 3 ng crimes against humanity kay Duterte. Aabangan pa natin kung i-affirm yung charges or yung kaso laban kay Duterte. Yung iba, edi antabay lang, pero mababanggit talaga kasi may supporting role kayo dito sa nangyari. At eto nga po yung Yo, si Father ex-user, naggukay pa ng labi para lang siguro ipakita sa ICC, para ipakita sa kanila yung yung autopsy ata. sabi, Antindi, no? Antindi. Samantala yung mga labi ng inosente, wala silang pakialam doon. Ni idasal nila, wala silang pakialam. Natin na mangyayari on February 23 to 27, yun pong confirmation of charges. Pero bago po tayo mapunta dyan, meron din po kasing gustong mangyari yung defense team to disqualify yung 3 na abogado sa kampo ng prosekusyon. Pakipaliwanag nga po kung paano po ba yung sistema ng ICC, paano mong masasabi na biased yung mga abogado sa kampo ng prosekusyon. Paano po ba nagwo-work yung sistema, kaibahan dito sa local courts natin sa Pilipinas? Ako paumanhin, pero hindi na ako makakapagpalawig doon sa issue na yan. Pero ang masasabi ko sa ngayon, yung tungkol sa conflict of interest. Katulad din ito sa Pilipinas, ang sino mang involved na abogado sa isang kaso, kapag di umano, nakipag-coordinate ka hindi naman yung nakipag-coordinate ka lang ng schedule, pero substantially, nakipagsabuatan ka, parang ganun, sa ibang party. O kaya, dati kang bahagi nung defense team, biglang lilipat ka sa kabilang team. So may 3 parties yan, prosecution, defense, at victims. Kung meron kang involvement dun sa iba, ay meron kang conflict of interest. At ito ang magbibigay ng bias sa iyo. Kaya para patas ang laban, kumbaga, dapat hindi biased, hindi prejudiced yung mga ito. Hindi pala biased, para pala patas dito nyo litisin sa Pilipinas. But sa ICC. Di ba? Pero paano po ito makaka-apekto? I mean, when it comes dun sa schedule, urgency ng pagdinig ng kaso? Ay, dapat hindi. Dapat wala itong impact doon sa hearing. Kumbaga, hindi na ito dapat makadelay pa noong kaganapan. Ang February 23, madaliin nyo na kasi pag si Sara nakaupo, dapat mababaliktad na lahat ng sitwasyon. Dati, parehas lang ako, pero ngayon gusto ko na si Sara talaga. Kasi makitang-kita po kitang-kita yung pinagkakaiba Pinagtutulong-tulungan si Sara pinagtutulong-tulungan lahat. Buong pamilya pinagtutulong-tulungan. Halatang-halata na, desperado na mga kalabak, lahat na gagawin na. Kahit wala silang pakialam sa mga tao masaktan. Tapos Seto Marcoleta, ginaganya si Seto Marcoleta, pinagtutulong-tulungan na. May tatayong abogado ng biktima, correct, na of choice. Sa ngayon, wala pa namang pagpapasya contrary. O hindi pa naman pinagpapasyahan na kumbaga tanggalin na. Kaya, tuloy pa rin. Sila pa rin ang tatayo nating representatives ng victims, including, may pangatlo pa po kasing pangalan, or tao,
si Paulina Masida daw ang uupo para sa Office of the Public Counsel for Victims bilang isa sa mga common legal representatives for victims. Ang mangyayari dyan, at least may representative tayo doon sa February 23 hanggang 27 na hearing. Yun naman ang importante sa biktima in the short term. In the long term, of course, kailangan ipaglaban pa rin na ang abogado ay pinili mismo ng mga biktima. Attorney, pahabol na lang ha. February 23 to 27, 4 na araw siya. Tama ba? 23, 24, 20, o tama? Na confirmation of charges. Ganun pala siya katagal? Ano po yung Oo. magiging scenario? Akala ko isang araw lang yun eh. Oh. Naku, Maricel at Manong Ted, kuda-kuda. Oh. Sabi ko nga, naku, baka babore kayo. Pero mukhang maraming Pilipino pala ang enjoy yung mga ganito. Senate hearing, mga quad-commerce. Baka ma-enjoy nyo to. Wala nag-i-enjoy, ma'am. Wag mo nang paniwala yung mga Pilipino nag-i-enjoy yung mga ganyan. Wala nag-i-enjoy, ma'am. Siguro yung mga iba na mga nakaupo, mga mayayaman, inaabangan yung mga pinklawan, uy, tama yan, kasi hindi nila naranasan. Tanong mo sa mga mabababa, sa mga squatter area, sa mga nasa laylayan, tanong mo. Oo, tanong mo. Yun ang gusto nila yung mga Duterte, bakit? Kasi minsan yun na yung paraan nila eh. Para magantihan yung mga nangyayari ngayon sa paligid. Total of 12 hours of speaking argumentation on the part by turns. Wala Balang araw sasabihin nila, ang Duterte tama ang ginawa. Pag umikot na ang mundo sa kanila. Pag sila naman ang nasa ilalim, sila naman yung mga anak nila na biktima ng mga durugista. Sasabihin nila tama pala. Tama. naman po ditong magdedebate in a sense na tipong sagutan kaagad. By turns, bibigyan ng panahon ang prosecution, susunod na magsasalita ay victims, at panghuli yung defense. First round, opening statements. Next round, arguments, and so forth, then closing statements. So, salitaan ito ng matagalan. May particular schedule. Pero sa isang araw, 3 oras lang yan total. Ang schedule po dito sa Pilipinas, dahil consideration yun kay Duterte na sabi parang nahihirapan ng mag-concentrate, nahihirapan ng umupo ng matagal. Ma'am, 81 na yun, ma'am. Hindi pa sila naniniwala. Malakas pa daw yun. 81, maraming sakit. Payat na. Kita nyo, dati Pangulong Presidente pa lang siya, di ba? Inaalalayan na siya. Di ba? Ang titindi ng mga to. Unang wala ako. Di ba? Inaalalayan na siya. Presidente pa lang siya, inaalalayan na siya. Halika dito. Di ba? Irat na maglakad. Ngayon pa kaya, 81 na siya. Hindi naniniwala yung iba. Malakas pa yan. Kaya dito sa Pilipinas, yung airing na, yung live stream, 5:30 hanggang 6:30. Magbe-break ng 30 minutes, resume ng 7:30 to parang 8:30. Tapos magbe-break ng 2 hours, Grabe. babalik na ulit parang hanggang 11 p.m. or 11:30 Grabe. yung hearing. 12 hours. Kaya, kumbaga, matagalan ang breaks, tapos saka babalik yung sa live stream. English natin itong mapapanood, total of 12 hours Grabe. over 4 days. May break ng February 25. Hindi ko nga alam kung alam nila na ano yun eh. special working holiday ba? Okay. Sa Pilipinas. Parang, perfect ka. Pero parang Grabe, talagang ano nyo. Ma'am, dahan-dahan ka naman sa pagdalita mo, ma'am. Ba't pa talagang gustong-gusto mo talaga si parang nagpapahiwatig na alam din namin kung anong nangyayari dyan. Pero anyway, nag-break para po din po kay Duterte. Tsaka makapahinga yung parties, yung mga lawyers na nagsasalita. Pero ito inote ko, sa last day, last hour, February 27, maghahating gabi na ito, mga 10 to 11. Computing ko ulit, yung airing time dito sa Pilipinas. May delay kasi yung live stream ng 30 minutes. So, sa last hour, ito kasi technically 10 a.m. to 4 p.m. Hague time. So, sa last hour, 3 o'clock to 4 o'clock p.m. sa Hague, February 27, ay pag-uusapan ang detention conditions ni Duterte. Okay. So, may ganung pag-uusapan kung talagang kakayanin. Kapag hindi pinayagang palayain si Pangulong Duterte sa kalagayan niya ngayon,
mas masahol pa sa mga animal, yung mga ICC. Nagtatanggol sila against humanity kami. Pero sila makagano sa tao. Titindi, no? Special session para pag-usapan or i-argue. Kasi yung defense, maraming sinasabi tungkol sa Oh. health condition Tama. na binabangga doon sa that Tama. detention is no longer. Magdala kayo ng doktor doon. Huwag yung ICC judges lang, ha? Magdala kayo ng official na doktor. Dapat niya doktor ng Europe, galing Europe eh, na hindi kakampi ng ICC. Titingin kay Duterte kung may kakayahan siya para patas. Psychiatrist, magdala. Yung mga organ, internal medicine, internal doctor, magdala. Para malaman kung talagang kaya ni Duterte. Pag hindi kaya, hindi palayain nyo. Hindi yung judges titingin. Kaya pa, malakas pa. Di ba? Compatible with his medical conditions. Whether, at kailangan siya palayain, whether temporarily or permanently. Yun, pwede palang palayain, ma'am. Para dulos-dulos kayo ng konti dun, ha. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. So may panahon para pag-usapan yan sa last part. Yun. Parang okay lang. Ma'am, baka makalaya, ma'am, ha. Dito to. Baka sa kung mag-arkila sila ng doktor, ha? Mag-imbita ng doktor, titingin kay Pangulong Duterte. Pag hindi na kaya ikulong, palayain. Baka permanently, di ba? Naku, pwede pala, di ba? Parang nadulas ka dun yata, ma'am. Hindi naman. Hindi. Alam ko ano mo lang yun, no? Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito ay kung saan tinalakay natin na sana unahin nyo naman. Huwag unahin, isabay din. Hindi ko siya sabing tama si Bongo o si Duterte. Ikulong dito si Pangulong Duterte. Gusto nyo, ilagay nyo sa bilibid eh. Gusto mo, sasama pa ako, ihatid si Duterte sa bilibid eh. Basta dito nyo ikulong. Diba? Dito, ebidensya. Pero dadali mo doon sa ICC, inapakan nyo pagkatao namin mga Pilipino. Inapakan nyo bansa namin. Pupayag kayo na ayaw nyo pumayag sa China kung yung isla. Ha? Samantalang si Tatay Digong, lahi mo. Ano mas importante? Yung lahi ng Pilipino, yung isla. Mas higit ang buhay. Kaya kung tatanungin mo, Biblia. Ha? Walang hihigit sa buhay. Di ba? Kasi ang isla, pag sumabog yung isla na yan, hindi mapapasa Diyos yan eh. Hindi katulad ng kaluluwa ng isang tao, mapasama man o hindi, Diyos ang mananagot sa'yo eh. Tama? Kaya mahalaga ang buhay. Ibibigay mo sa kalahi natin doon. Hindi naman sa Tatay Digong ang pinag-uusapan eh. Yung kalahi natin, nasa katauhan ng Tatay Digong nga lang. Di ba? Hindi ba? Titindi. China, ayaw namin sa China. Kinukuha isla namin. Pero okay, sige, dahil pasok kayo. Ibang kalahi. Kunin mo kalahi namin. Titindi, no? Okay, maraming salamat po sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.